10 taon ng kasinungalingan ang gumuho sa isang sulyap. Habang nagdiriwang si Doña Isadora sa marangyang mansyon para sa tagumpay ng kumpanya, nakatayo si Rafael sa gitna ng gumuhong bahay. Tinititigan ang babaeng akala niya'y abona. "Bakit buhay ka, Amara?" Ang malamig na sagot ng hangin ay ang hitbi ng isang batang kamukha niya. Tapos na ang pagdadalamhati. Oras na para sa paniningil. Sino nga ba ang tunay na halimaw sa pamilyang ito? 10 taon ng pagluluksa ang gumuho sa isang pikit mata. Habang nagpapakasasa sa kapangyarihan, ang isang inang nagkubli ng demonyo, nakatayo si Rafael sa gitna ng mga guho. Timititigan ang asawang akala niya ay naging abo na. Pilit na kinuha. Ngayon ay muling babawiin. Handa na ba siyang kalabanin ang sariling dugo upang bawiin ang pamilyang walang awang ninakaw sa kanya? Oh, please, Raphael, don't be so dramatic. That house is nothing but a pile of trash, just like the cheap woman who died in it. Pirmahan mo na ang demolesyon at umuwi ka na. Ibinaba ni Rafael ang tawag ng hindi sumasagot. Mahigpit na bumakat ang mga ugat sa kanyang kamay habang nakakapit sa manibela ng kanyang mamahaling sasakyan. Bawat salitang binitawan ng kanyang ina, si Doña Isadora, ay tila mga punyal na humihiwa sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Hanggang ngayon, 10 taon matapos ang trahedya, wala pa ring puwang ang awa sa puso ng kanyang ina para kay Amara. Bumaba si Rafael at sinalubong ng mainit na hangin ang kanyang mukha. Tumambad sa kanya ang kinalawang na gate at ang mga sunog na haligi ng dating nilang rest house. Ito ang lugar kung saan niya binuo ang mga pangarap kasama ang babaeng pinakamamahal niya. At ito rin ang lugar kung saan naging abo ang lahat. Humakbang siya papasok. Dinadama ang magaspang at sunog na kahoy na minsan ay naging pader ng kanilang silid. Ang bawat pantapak niya sa tuyong lupa ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pinipipiga ang mga luhang matagal na niyang tinuyong pilit. Tila sinasaksak ang kanyang puso nang maalala ang huling ngiti ni Amara bago nangyari ang malagim na sunog. Ngunit ang tahimik niyang pagdadalamhati ay biglang naputol. Isang mahina at inosenteng tinig ang nagmula sa gawing likuran ng bahay. Isang batang lalaki na marahil ay nasa 10 taong gulang ang naglalakad habang may bitbit na maliit na timba ng tubig. Kumakanta ito ng isang pamilyar na oyayi, ang parehong kanta na laging inuawit ni Amara noon tuwing nangangarap sila tungkol sa pagbuo ng pamilya. Hindi makahinga si Rafael. Sinunda ng kanyang mga paa ang bata, tila hinihila ng isang hindi nakikitang sinulid patungo sa likod ng mga gumuhong pader. At doon, tumigil ang pag-ikot ng mundo ng bilyonaryo. Sa gilid ng isang lumang poso, may isang babaeng nakaupo sa isang maliit na bangkito. Nakayuko ito. Matyagang kinukusot ang isang kupas na kamiseta ng bata sa loob ng isang basag na palanggana. Ang mga kamay nito, na minsan ay pino at malambot, ngayon ay puno na ng kalyo at maliliit na peklat ng paso. Tumulo ang pawis mula sa kanyang noo, pababa sa leeg na may bahagyang bakas din ng lumang sugat. Kinuha ng babae ang isang basong salamin na puno ng tubig upang uminom. Isang simpleng kilos upang pawiin ang matinding pagod ng maghapong pagbabanat ng buto para sa anak. Nanginig ang mga labi ni Rafael. Isang malalim na paghinga ang nakawala sa kanyang dibdib. Dahil sa paminsang ihip ng hangin, naramdaman ng babae na may nakatingin sa kanya. Mabagal siyang nadangat ng ulo. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila umurong ang lahat ng dugo sa katawan ni Amara. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Tuluyang bumagsak ang basong hawak niya sa semento. Nagkadurog-durog ang salamin at mabilis na gumapang ang tubig sa tuyong lupa. Kasing bilis ng panlalamig na bumalot sa buong pagkatao ng babae. Naniga si Amara sa kanyang kinauupuan. Isang matinding paninikip ang umakyat sa kanyang lalamunan. Sinasakal siya ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Tila muli niyang nalanghap ang makapal at nakakapasong usok ng nakaraan. Parang giniling na bubog ang kanyang lalamunan
at hindi siya makabuo ng kahit isang salita. Namamanhid man ang mga binti, pinilit niyang tumayo. Sa isang iglap, nanaig ang simbuyo ng pagiging ina. Mabilis niyang hinila ang naguguluhang anak na si Gabriel at inilagay ito sa kanyang likuran, ginagawang pananggalang ang sariling manipis na katawan laban sa lalaking minsan niyang minahal ng higit sa buhay niya. Amara! Basag ang boses ni Rafael, humakbang papalapit, tila isang batang natatakot na baka mawala ang isang panaginip. Buhay ka? Ngunit imbes na pagmamahal, isang nanlilisik at namumulang mga mata ang isinalubong sa kanya ni Amara. Nanginginig ang buong katawan ng babae, nakakapit ng mahigpit sa braso ng anak na nakatago sa kanyang saya. Huwag kang lalapit! Nabasag ang tinig ni Amara, puno ng pait, takot at matinding galit na naipon sa loob ng isang dekada. Umalis ka na! Umalis ka na bago mo pa kami mapatay ulit ng pamilya mo. Hinawakan ni Amara ng mas mahigpit ang nanginginig na kamay ng kanyang anak. Paano niya tatakasang ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso kung ito rin ang representasyon ng impyernong muntik ng sumunog sa kanila ng buhay? Binaliwala ni Rafael ang mga nagkalat na bubog sa lupa. Sa bawat hakbang niya palapit, lumikha ng matalim na ingay ang pagdikit ng kanyang mamahaling sapatos sa basag na salamin. Tila sumasalamin sa pagkadurog ng kanilang mga pangarap 10 taon na ang nakalilipas. Nais niyang abutin ang asawa. Nais niyang yakaping ito ng mahigpit upang patunayan sa sarili na hindi siya nananaginip. Ngunit bawat hakbang niya ay tinutumbasan ni Amara ng pag-atras. Amara, para awa mo na. Garalgal ang tinig ni Rafael. Ang matipuno niyang balikat ay nanghina. Isang dekada. Araw-araw akong namamatay sa isiping naging abo ka sa bahay na ito. Bakit? Bakit nagtago ka sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa nanginginig na mga labi ni Amara. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa at pagmamahal, ngayon ay nalulukuban ng isang madilim na ulap ng pighati. Sa likuran ni Amara, mahigpit na nakakapit ang batang si Gabriel sa laylayan ng lumang saya ng kanyang ina. Ang inosenteng mga mata ng bata ay puno ng takot at pagtataka habang tinititigan ang mayamang estranghero na umiiyak sa kanilang harapan. Hindi alam ng bata na ang lalaking kinatatakutan niya ngayon ay ang haliging matagal na niyang pinapang-arap. Nang makita ni Rafael ang takot sa mga mata ng sariling anak, tila piniga ang kanyang puso. Ang 10 taon ng mga kaarawan, unang paghakbang at mga yakap na ninakaw sa kanya ay biglang naging isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hindi ako nagtago, Rafael. Umiiyak na sumbat ni Amara. Ang boses niya ay pumipiyok sa tindi ng hinanakit. Tumakas ako. Tumakas ako para mabuhay ang anak mo. Napakunot ang noo ni Rafael. Punong-puno ng pagkalito. Sino ang tinatakasan mo? Asawa mo ako, Amara. Dapat ay bumalik ka sa akin. Poprotektahan ko kayo. Tila isang masamang biro ang narinig ni Amara. Kasabay ng pagtulo ng kanyang masaganang luha, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang katawan patalikod kay Rafael. Gamit ang nangiinig na mga kamay, ibinaba niya ng bahagya ang kuwelyo ng kanyang kupas na kamisyeta. Tumambad sa paningin ni Rafael ang malalalim, magagaspang at mapupulang peklat na gumapang mula sa batok hanggang sa buong likuran ni Amara. Mga bakas ng apoy na muntik nang lumamon sa kanyang buhay. Napahawak si Rafael sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling mapahagulgol. Gusto niyang bawiin ang sakit. Gusto niyang siya na lang ang nasunog. Ang nanay mo, Rafael? Panimula ni Amara nang humarap siyang muli. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Buhay ng anak natin ang naging kapalit ng paglayo ko. Nang makaligtas ako sa apoy, hindi pa tapos ang kalbaryo. Nakarating sa akin ang banta ng iyong ina. Kapag manpakita raw ako sa iyo, sisiguraduhin niyang hindi na aabutin ng kinabukasan ang batang dinadala ko sa sinapupunan. Sabihin mo sa akin, Rafael, bilang isang ina, ibubuwis ko ba ang buhay ng anak ko para lang bumalik sa lalaking
Hindi man lang nagawang kwestiyunin ang sarili niyang ina. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Rafael. Ang kanyang ina. Ang inang nagpalaki sa kanya. Ang inang laging nagsasabing lahat ng ginagawa nito ay para sa ikabubuti niya. Naging halimaw ito para sa babaeng tinakamamahal niya. Bago pa man makapagsalita si Rafael upang magpaliwanag, isang matandang babae ang mabilis na lumapit mula sa gilid ng bakuran. Si Aling Susan, ang mabait na kapitbahay na kumupkup kay Amara noong mga panahong wala itong matakbuhan. May dala itong makapal na patpat na ginagamit sa paglalaba. Nakaharang ang katawan upang ipagtanggol ang mag-ina. Umalis ka na dito, mister. Matapang na sigaw ni Aling Susan, bagamat halata ang panginginig ng kanyang tuhod sa harap ng isang tanyag na bilyonaryo. Wala kayong makukuha rito. Matagal nang tahimik ang buhay ni Amara. Huwag mo nang dalhin dito ang sumpa ng pamilya mo. Tiningnan ni Rafael ang 3 taong nasa kanyang harapan. Isang inang sugatan, isang inosenteng bata, at isang matandang handang itaya ang buhay para sa kanila. Naintindihan niya ngayon na ang kanyang presensya sa oras na ito ay hindi nadadala ng kaligtasan kundi panganib. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang magplano kung paano niya lalabanan ang sariling ina nang hindi na muling ilalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang mag-ina. Marahan siyang umatras, itinataas ang 2 kamay bilang tanda ng pagsuko. Patawad, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay halos liparin ng hangin. Aayusin ko ito, Amara. Pangako, aayusin ko ang lahat. Tumalikod si Rafael at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, gumuhit ang isang panginginig mula sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang telpono. Ang pangalan ni Doña Isadora ang umiilaw sa screen. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang nag-aapoy niyang dibdib bago niya sinagot ang tawag. Nasaan ka na ba, Rafael? Ang boses ni Isadora sa kabilang linya ay matinis. Nagkukunwaring matamis, ngunit puno ng pagmamanipula. Come home immediately. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa basurahan na yan. May surprise ako sa'yo dito sa mansyon. Something that will finally make you forget the past. Kinagat ni Rafael ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Ang labanan ay nagsimula na. Ang pagbiyahe pabalik sa mansyon ay tila isang mahabang paglalakbay sa loob ng kabaong. Bawat pag-ikot ng gulong ay kasabay ng pag-ikot ng mga tanong at galit sa isip ni Rafael. Paano nagawang itago ng kanyang ina ang ganoong karumaldumal na lihim habang nakatingin sa kanyang mga matang lumuluha sa loob ng 10 taon? Nang matanaw niya ang mataas na gate ng kanilang tahanan, ang mansyon na itinuturing niyang pugad ng pamilya ay tila naging isang malaking selda ng kasinungalingan. Pagpasok niya sa malawak at malamig na sala, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabanggo at ng malutong na halahak ng kanyang ina. Nakaupo si Doña Isadora sa gitna ng antigong sofa. Suot ang isang eleganteng pulang bistida at sa kanyang tabi ay isang magandang babae na pamilyar sa lipunan. Si Clarissa, anak ng isa sa pinakamalaking land developer sa bansa. Nandito na pala ang anak ko. Masiglang bati ni Isadora. Tumayo at sinalubong si Rafael ng isang pekeng yakap na nagdulot ng panghihilakbot sa binata. Rafael, I want you to officially meet Clarissa. Matagal na tayong may business dealings with her family at naisip ko na oras na para mag-move on ka. She is the perfect match for you. Hindi ba, Clarissa? Mumiti ng matamis ang babae. Ngunit para kay Rafael, ang ngiting iyon ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang mga mata ni Isadora ay nagkikislapan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkalkula ng panibagong kayamanan at kapangyarihan. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang. Malamig at matigas na utos ni Rafael. Napansin ni Isadora ang pagbabago sa tono ng kanyang anak. Mabilis niyang itinago ang inis sa pamamagitan ng pag-arte ng pagiging biktima.
Marahan niyang hinawakan ang braso ni Clarissa, bumulong ng paghingi ng paumanhin at ipinag-utos sa kasambahay na ihatid muna ang panauhin sa harden. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa sala, humarap si Isadora kay Rafael. Ang mukha nito ay nagpakita ng peking pag-aalala. Bakit ba ganyan ang tabas ng dila mo, Rafael? Nag-aabala na nga akong hanapan ka ng maayos na babae para hindi ka na nabubuhay sa nakaraan. Pananumbat ni Isadora. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang pisngiin ng anak. Look at you. You look like a mess. Nakapunta ka na naman ba sa sirang bahay na yun? Sinasabi ko sa'yo, ang labis na pag-alala sa babaeng yon ay sumisira sa utak mo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, anak. I just want you to be happy. Nais-isigaw ni Rafael ang katotohanan. Nais niyang isumbat ang mga peklat ni Amara at ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit, alam niyang kailangan niyang magtimpi. Kung ipapakita niya ang kanyang baraha ngayon, tiyak na may masamang mangyayari sa mag-ina niya. Si Isadora ay hindi isang kalaban na madadaan sa sigawan. Isa itong ahas na kailangang tagain sa ulo habang hindi nakatingin. Kaya't nilunok ni Rafael ang lahat ng galit, ibinaling niya ang kanyang tingin sa sahig at hinayaan ang kanyang ina na isiping nanalo ito sa usapan. Pagod lang ako, ma. Ang daming problema sa opisina. Tila nabunutan ng tinik si Isadora. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon pabalik sa pagiging dominanteng reyna. Naglakad siya patungo sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang brown envelope. Kung ganoon, tapusin na natin ang problemang yan para makapag-focus ka na kay Clarissa. Wika ni Isadora habang inaabot ang envelope kay Rafael. Naihanda ko na ang mga papeles. Pirmahan mo na ang clearance para makapagsimula na ang mga bulldozer sa lumang property bukas ng umaga. Ipapatag na natin ang bahay na yon. It's time to bury the past. Literally. Natigilan si Rafael. Bukas ng umaga. Ibig sabihin, ang lumang bahay na nagsisilbing kanlungan ni na Amara at Gabriel ay magiging alikabok sa loob ng ilang oras. Ang panganib ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaakala. Kinuha ni Rafael ang bulpen mula sa kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang malamig na tingin nito, nagmamatsyag sa bawat galaw niya. Kung hindi siya pipirma, maghihinala ito. Mabilis na naglakbay ang kanyang paningin sa unang pahina ng dokumento. Isang pirma para sa demolisyon. Huminga ng malalim si Rafael. Gamit ang panghinginig ng kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago, itinapat niya ang bulpen sa papel. Habang ginuguhit niya ang kanyang pangalan, tahimik siyang nangangako sa sarili na ito ang huling pagkakataon na yuyuko siya sa kapangyarihan ng kanyang ina. Nang makita ni Isadora ang pirma, isang matagumpay ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kinuha niya ang papel nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ang huling pahina, kung saan mabilis na idinagdag ni Rafael ang isang petsa na magpapabago sa legalidad ng dokumento. Good boy! Bulong ni Isadora na tila pinupuri ang isang aso habang tumatalikod upang ipagdiwang ang kanyang panibagong tagumpay. Ipapatawag ko ang contractor para simulan ang trabaho bago pa sumikat ang araw. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng sala. Nakakuyom ang mga kamao. Ang maskara ng halimaw ay nakangiti. Ngunit ang kanyang mga pangil ay handa ng bunutin. Hindi pa man sumisikat ang araw, balot pa ng hamog at katahimikan ang kalsada nang makarating ang malalaking truck at bulldozer sa harap ng kinalawan na gate ng lumang rest house. Ang panghing inig ng lupa mula sa mabibigat na makinarya ay nagpagising kay Amara. Mabilis siyang bumangon mula sa banig. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Sumilip siya sa awang ng bintana at nakita ang mga nakasisilaw na ilaw ng mga sasakyang handa nang gumuho sa huling pader na nagpoprotekta sa kanila ni Gabriel. Mahigpit niyang niyakap ang natutulog na anak, handa nang tumakbo palayo kahit saan. Huwag lang muling masunog sa impyernong ito. Ngunit, bago pa man makapasok ang unang bulldozer, isang itim na SUV ang mabilis na humarang sa daanan. Bumaba si Rafael mula sa sasakyan,
Suot ang kanyang matigas na ekspresyon at hawak ang isang folder ng mga dokumento. Pilit niyang itinatago ang matinding pag-aalala habang humaharap sa pinuno ng demolisyon na ipinadala ng kanyang ina. Itigil ninyo ang operasyon! Malakas, ngunit kalmadong utos ni Rafael, ang kanyang boses ay pumuno sa malamig na hangin ng madaling araw. Naguluhan ang foreman, mabilis na lumapit at nagpakita ng papel. Pero, Sir Rafael, may utos na po si Doña Isadora. Nandito pa nga po ang pirma ninyo mula kagabi. Kinuha ni Rafael ang papel at ipinakita ang huling pahina. Tingnan mong mabuti ang petsa ng pagpapatupad na nilagdaan ko. Nakasulat doon na ang demolisyon ay magsisimula lamang sa susunod na buwan matapos kong persona na isagawa ang isang masusing structural inspection. Nanlaki ang mga mata ng foreman nang makita ang maliit, ngunit malinaw na numero na isiningit ni Rafael sa dokumento. Walang nagawa ang mga tauhan, kundi paatrasin ang mga makinarya at umalis. Bit-bit ang balita na tiyak na magpapausok sa ilong ni Doña Isadora. Nang tuluyang mawala ang mga sasakyan, naiwan si Rafael na nakatayo sa labas ng bakod. Alam niyang nakamasid si Amara mula sa loob. Hindi siya pumasok. Hindi niya gustong takutin ito. Sa halip, lumapit siya sa isang sirang bahagi ng pader na nagsisilbing lagusan papasok sa bakuran. Dahan-dahan, inilapag niya ang dalawang malalaking paper bag. Ang isa ay puno ng sariwang pagkain, gatas at mga bitamina. Ang isa naman ay naglalaman ng mga bagong damit at isang maliit na teddy bear na kulay kape. Walang sulat, walang mensahe. Nais niyang iparating na hindi niya sila pinipilit, ngunit hindi niya sila pababayaan. Matapos ilapag ang mga gamit, sumakay na si Rafael pabalik sa kanyang sasakyan at nanatili doon upang magbantay. Sa loob ng bahay, nang maramdaman ni Amara ang katahimikan, dahan-dahan siyang lumabas kasama si Aling Susan. Nakita nila ang mga iniwang paper bag. Ang matanda ang unang lumapit at sumuri sa laman. Amara, mga pagkain at gamot ito. Mahinang wika ni Aling Susan, tinitingnan ang nandulumong mukha ng babae. At mga damit para kay Gabriel. Pinitigan ni Amara ang mga gamit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at pangungulila. Nais niyang itapon ang lahat. Nais niyang isigaw na hindi mabibili ng pagkain at damit ang 10 taon ng pagdurusa. Ngunit nang makita niya si Gabriel na nakadungaw mula sa pintuan, nakatingin sa maliit na teddy bear ng may labis na pagkamangha, huminto ang mundo niya. Ang inosenteng tuwa sa mukha ng bata na ngayon lang nakakita ng bagong laruan ay sapat na upang durugin ang anumang pagmamataas ni Amara. Hayaan mo nang kunin ng bata ang laruan, Amara. Malambing na bulong ni Aling Susan, hinahagod ang likod ng naguguluhang ina. Wala siyang kasalanan sa kasamaan ng lola niya. Hayaan mong maranasan niya ang kahit kaunting saya na ibinibigay ng ama niya. Bumuntong hininga si Amara, pumikit upang pigilan ang pagluha at mahinang tumango. Tumakbo si Gabriel palabas, masayang niyakap ang teddy bear at patagong sumulyap sa direksyon ng nakaparadang SUV sa dikalayuan. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Rafael ang pagingiti ng kanyang anak. Tila, pinawi ng simpleng ngiting iyon ang lahat ng pagod at kaba niya. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay nabasag nang mapansin ni Rafael ang isang itim na sedan na nakaparada sa kabilang kanto. Ang salamin ng sasakyan ay maitim at nakatutok ito sa direksyon ng lumang bahay. May nagmamanman. Hindi nagbibiro si Doña Isadora. Ang mga mata at tenga nito ay nasa palikid. Kailangan na niyang magmadali. Ang pagiging lihim na tagapagtanggol ay hindi tatagal. Kailangan na niyang hanapin ang susi na tuluyang magpapabagsak sa imperyo ng kanyang ina. Ang malamig na hangin sa loob ng opisina ni Rafael ay tila hindi sapat upang pawiin ang init ng pot na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa kanyang leather chair, tinititigan ng isang lumang litrato nilang mag-ina. Sa larawan, makikita ang isang masayang bata na yakap-yakap ang kanyang ina. Parehong nakangiti sa ilalim ng init ng araw.
Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Nang namatay ang ama ni Rafael, naiwan silang dalawa ni Isadora sa gitna ng pagguho ng kumpanya dahil sa mabigat na utang. Nakita ni Rafael kung paano nagpakumbaba at lumuhod ang kanyang ina sa harap ng mga aroganteng namumuhunan upang lamang iligtas ang kanilang pamilya. Lahat ng ito, gagawin ko para hindi ka magutom, Rafael. Yon ang madalas sabihin ni Isadora na naging dahilan kung bakit itinuring niya itong isang bayani. Ang utang na loob na ito ang naging tanikala na nagtali kay Rafael sa bawat kagustuhan ng kanyang ina. Nabalik lamang ang diwa ni Rafael nang marinig niya ang mahinang pagkatok mula sa pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator na may dalang isang manipis na brown envelope. Sir, panimula ni Marco, maingat na inilalapag ang envelope sa ibabaw ng makintab na mesa. Nahanap ko na po ang taong pinapahanap ninyo, si Tomas, ang dating paboritong driver ni Doña Isadora noong nangyari ang sunog. Mabilis na binuksan ni Rafael ang envelope. Tumambad sa kanya ang ilang mga litrato ng isang matandang lalaki na nakatira sa isang masukal at liblib na bahagi ng probinsya ng Quezon. Ang matanda ay mukhang sakitin at balisa, tila nagtatago mula sa isang malaking kasalanan. Puntahan natin siya. Matigas na utos ni Rafael, agad na kinuha ang kanyang coat at susi ng kotse. Huwag mong ipapaalam kahit kanino sa opisina kung saan tayo pupunta. Gusto kong malaman kung anong papel niya sa impyernong dinanas ng asawa ko. Ang mahabang biyahe patungong Quezon ay tila nakakapaso. Bawat pagliko sa malikubak na daan ay nagdaragdag sa bigat na dinadala ni Rafael. Pagdating nila sa isang maliit na kubo na napapaligiran ng matataas na talahib, bumaba si Rafael. Bago pa man siya makalapit sa hagdan, lumabas ang isang matandang lalaki na naguubo, namumutla, at nanlalaki ang mga mata nang makita si Rafael. Sir Rafael, nangiinig na boses ni Tomas. Umatras ito at halos mawala ng balanse. Hindi nag-aksaya ng oras si Rafael. Mabilis niyang inakyat ang hagdan at hinawakan ng mahigpit ang balikat ng matanda. Hindi upang manakit, kundi upang pigilan itong tumakas. Ang mga mata ni Rafael ay nagbabaga sa galit, ngunit nagmamakaawa ng katotohanan. 10 taon, Tomas. 10 taon akong naniwala na namatay ang asawa ko sa isang aksidente. Madiin, ngunit garalgal ang tinig ni Rafael. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ginawa ng nanay ko sa asawa ko? Napaluhod ang matanda sa kahoy na sahig. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nagkukusot ng kanyang nanginginig na mga kamay. Patawad, sir. Patawagin niyo ako sa Diyos. Humihikbing wika ni Tomas, hindi makatingin ng diretso kay Rafael. Wala akong magawa. Kailangan ko ng pera para sa asawa kong may sakit noon. Inutusan ako ng nanay niyo. Inutusan ako ni Doña Isadora na ikulong si Ma'am Amara sa loob ng kwarto bago ko ibuhos ang gasolina. Parang pinutol ang padhinga ni Rafael. Ang mga salitang luwabas sa bibig ng matanda ay tila mga martilyong unti-unting dumudurog sa kanyang otak. Pero nang makita ko po ang asawa niyo, sir, na buntis at nagmamakaawa, hindi ko kaya. Pagpapatuloy ni Tomas, ang boses ay halos maubos na. Nilabas ko siya bago lumaki ang apoy. Sinabi ko kay Doña Isadora na nading abo na siya para makuha ko ang pera at makapagtago. Ang nanay niyo, sir. Ang nanay niyo ang nagplano ng lahat para hindi mapunta sa isang mahirap ang yaman ng pamilya. Bumagsak ang mga balikat ni Rafael. Ang tanikala ng utang na loob na naguugnay sa kanyang ina ay tuluyang naputol, pinalitan ng isang matinding poot na hindi niya kailanman naramdaman. Ang bayaning tiningala niya noon ay ang mismong halimaw na sumunog sa kanyang kaligayahan. Ngunit ang pighati ay napalitan ng kilabot nang biglang mag-vibrate ang telepono ni Marco. Matapos basahin ang mensahe, namumutla itong lumingon kay Rafael. Sir! Nanginghinig ang boses ng investigador. May pumasok na balita galing sa mga tauhan ko na nagbabantay sa lumang bahay.
Dumating po si Doña Isadora doon, kasama ang 3 maton. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang matinding kaba ay muling yumakap sa kanyang puso. Nagsimula ng kumilos ang ahas. Ang bawat segundo ng pagpapatakbo ni Rafael ng kanyang sasakyan ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, habang ang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang sentido. Sa kanyang isip, tanging ang kaligtasan ni na Amara at Gabriel ang naglalaro. Nang matanaw niya ang pamilyar na kinalawang na gate, huli na ang lahat upang pigilan ang pagdating ng kanyang ina. Nakita niya ang marangyang pilak na sasakyan ni Doña Isadora na paalis na. Nag-iiwan ng makapal na alikabok sa hangin, tila isang babala ng paparating na unos. Mabilis na bumaba si Rafael at tumakbo papasok sa bakuran. Ang kanyang hininga ay kapos at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa dibdib. Ngunit sa halip na sigawan at gulo, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, nakita niya si Gabriel. Ang bata ay nakaupo sa lupa. Pilit na inaayos ang isang maliit na truck na gawa sa kahoy. Ang laro ang ibinigay ni Rafael noong nakaraang araw. Ang gulong nito ay natanggal at ang bata ay tila naiiyak sa pagkabigo. Sa di kalayuan, nakatayo si Amara sa may pintuan. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nangiinig pa rin habang nakahawak sa isang basahan. Malinaw na may nangyaring hindi maganda sa pagbisita ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Gabriel. Nilunyok niya ang lahat ng kanyang takot at galit upang magpakita ng isang mahinahon na muka sa anak. Lumuhod siya sa harap ng bata. Binabaliwala ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. Gusto mo bang tulungan kita, bata? Mahinahong tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na oyayi. Tumingala si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno pa ng luha. Nasira po, Kuya Engineer. Hindi na po iikot ang gulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael nang marinig ang tawag sa kanya ng anak. Gamit ang kanyang ballpen at isang maliit na piraso ng kawad na napulot niya sa lupa, matyaga niyang inayos ang laruan. Ang bawat galaw ni Rafael ay pinagmamasdan ni Gabriel ng may labis na pagkamangha. Sa mga sandaling iyon, ang bilyonaryong kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay naging isang simpleng mekaniko para sa kanyang anak. Ayan, ayos na, wika ni Rafael habang pinatatakbo ang truck sa kanyang palad. Ang galing niyo po, Kuya Engineer! Masayang sigaw ni Gabriel. Ang kanyang unang ngiti ay tila isang liwanag na nagpuksa sa lahat ng dilim sa puso ni Rafael. Niyakap ng bata ang laruan at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan nito ang kamay ni Rafael. Ang init ng maliit na kamay ng kanyang anak ay nagdulot ng isang kuryente ng ligaya at sakit sa buong pagkatao ng ama. Mula sa pintuan, pinagmamasdan sila ni Amara. Ang kanyang matitigas na depensa ay unti-unting gumuho habang nakikita ang eksenang iyon. Nakita niya ang tunay na Rafael sa mga mata nito. Ang lalaking minahal niya bago pa man ito naging alipin ng yaman. Ang galit na dati ay tila isang naglalagablab na apoy ay naging isang banayad na uling na lamang. Rafael! Tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng pot kundi ng pagod at kaunting pagtanggap. Pumasok muna kayo. Nakapagluto ako ng tinola. Marahil ay gutom ka na mula sa biyahe. Parang isang panaginip para kay Rafael ang paanyayang iyon. Sa loob ng maliit at barong-barong na bahay, naupo sila sa isang lumang mesang kahoy. Ang bango ng luya, sayote at malunggay mula sa mainit na sabaw ay pumuno sa silid. Ito ay isang simpleng pagkain, malayo sa mga buffet at fine dining na kinasanayan ni Rafael, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamasarap na piging na natikman niya sa loob ng 10 taon. Kumakain sila ng tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Puno ito ng mga sulyap at hindi masabing pangako. Pinapanood ni Rafael si Amara habang hinahainan si Gabriel at sa bawat galaw ng babae,
Muling nabubuhay ang pangarap ng isang pamilya na akala niya ay naging abo na. Sa mga sandaling yon, ang kuya engineer ay nakaramdam ng tunay na kapayapaan, tila ba ang lahat ng sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom sa bawat higop ng mainit na sabaw. Ngunit sa labas ng bakod, sa gitna ng kadiliman ng mga puno, isang anino ang hindi gumagalaw. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang may hawak na kamera. Ang bawat ngiti ni Gabriel, ang bawat pagdampi ng kamay ni Rafael sa balikat ni Amara ay naitala sa isang digital na memorya. Isang litrato ang mabilis na ipinadala sa isang numero sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng isang madilim at marangyang silid, tumunog ang isang cellphone. Ang liwanag ng screen ay tumama sa nanlilisik na mga mata ni Doña Isadora. Nakita niya ang litrato ng tatlo na tila isang masayang pamilya. Isang malakas na kalansing ng basong, itinapon sa pader ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Akala mo ba ay mananalo ka, Amara? Bulong ni Isadora sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Kung hindi kita napatay sa apoy, papatayin kita sa paraang mas masakit pa kaysa sa pagkasunog ng balat. Ang katahimikan ng hapon ay binalot ng isang mabigat at nakakasuffocate na hangin nang muling pumasok ang marangyang pilak na sasakyan sa bakuran ng lumang bahay. Tila isang madilim na ulap ang lumutang sa gitna ng matinding sikat ng araw. Nang huminto ang sasakyan, ang pamugong ng makina nito ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ng tunog ng pagbukas ng pinto na tila isang babala ng paparating na unos. Wala si Rafael. Pinilit siyang umalis kanina dahil sa isang emergency sa opisina na ayon sa kanya ay hindi pwedeng ipagpaliban. Isang bitag na hindi niya napansin. Bumaba si Doña Isadora mula sa sasakyan. Suot ang kanyang mamahaling bestida na kulay ginto at ang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Tila siya isang reynang bumababa sa kuta ng mga kaaway. Ang bawat pagtama ng kanyang matulis na takong sa tuyong lupa ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Pinagmasdan niya ang paligid ng may labis na pandidiri. Tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang isang silk na panyo upang hindi malanghap ang alikabok at amoy ng kahirapan. Amara! Ang sigaw ni Isadora ay matinis at puno ng awtoridad. Bumasag sa payapang paglalaro ni Gabriel sa ilalim ng puno. Mabilis na lumabas si Amara mula sa kusina. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang lalamunan nang makita ang biyenan. Agad niyang hinila si Gabriel at itinago sa loob ng bahay. Ibinilin kay Aling Susan na huwag silang lalabas kahit anong mangyari. Anong ginagawa niyo rito, Doña Isadora? Matapang ngunit nanginginig na tanong ni Amara habang humaharap sa matanda sa gitna ng bakuran. Isang mapait at mapang-uyam na tawa ang pinakawala ni Isadora. Lumapit siya kay Amara. Ang distansya nila ay sapat na upang maamoy ng babae ang mamahaling pabango na tila lason sa kanyang pang-amoy. Tingnan mo nga ang sarili mo, Amara. Panimula ni Isadora, tinititigan ang kupas na damit at ang mga peklat sa braso ng babae. 10 taon na ang lumipas, ngunit tila mas lalo ka lang naging mukhang basura. Akala mo ba ay sapat na ang ilang gabi ng pagpapakain ng tinola sa anak ko para makuha mo ulit ang lahat? You're just a parasite, Amara. Isang linta na pilit sumisipsip sa yaman ng mga Villanueva. Wala akong kailangan sa yaman nyo, sagot ni Amara. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa gitna ng pang-iinsulto. Ang gusto ko lang ay ang katahimikan ng buhay namin ng anak ko. Iwanan niyo na kami. Katahimikan? Muling tumawa si Isadora. Kinuha ang isang checkbook mula sa kanyang designer bag. Ang katahimikan ay binibili, Amara. At nandito ako para bayaran ka. Mabilis na nagsulat si Isadora sa check at inihagis ito sa paanan ni Amara. Ang piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog sa alikabok, tila isang hamak na dumi. 10 milyong piso! Malamig na wika ni Isadora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kunin mo ang pera.
Isama mo ang bastardo mong anak at lumayas kayo sa bansang ito. Maglaho kayo na parang abo, gaya ng ginawa nyo 10 taon na ang nakalilipas. Magkano ba ang buhay ng anak mo? Sapat na ba yan? O kailangan mo pa ng dagdag para tuluyan mo ng talikuran ang anak ko? Ang huling mga salita ni Isadora ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Amara bilang isang ina. Hindi na siya nakapagpigil. Dinampot niya ang check, ngunit hindi upang itago, kundi upang punitin ito sa harap ng mukha ni Isadora. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila simbolo ng pagputol ng huling pasensya ni Amara. Hindi mabibili ng pera niyo ang 10 taon na ninakaw niyo sa amin. Sigaw ni Amara. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa matinding galit. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa maruming pera niyo. Umalis na kayo bago ko pa makalimutang matanda kayo. Dahil sa labis na pagkapahiya at galit na naramdaman, ang mukha ni Isadora ay naging kulay ube. Hindi siya sanay na sinasagot ng isang taong itinuturing niyang hampas lupa. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nakabukad. Handang ilapat ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Amara upang ituro dito ang kanyang lugar. Mabilis na humampas ang kamay ni Isadora sa hangin, ngunit bago pa man ito dumampi sa balat ni Amara, isang matigas at malakas na kamay ang humablot sa kanyang pulso. "Wag na wag mong susubukang saktan ng asawa ko, ma." Ang boses ni Rafael ay tila isang kulog na nagmula sa likuran. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na hindi kailanman nakita ni Isadora. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang ina nang may sapat na puwersa upang mapanghibi ito sa sakit, habang ang kanyang kabilang braso ay mahigpit na pumulupot sa baywang ni Amara upang protektahan ito. Nanlaki ang mga mata ni Isadora sa gulat at takot. Ang anak na dati ay sumusunod sa lahat ng kanyang utang na loob, ngayon ay nakatayo sa kanyang harap bilang isang kaaway. "Rafael, binitawan mo ako!" Bulyaw ni Isadora, pilit na binabawi ang kanyang kamay. "Umalis ka na, ma." Mahinahon, ngunit nakapanging ilabot ang tono ni Rafael. "Dahil kung hindi, baka makalimutan ko ring inakita sa harap ng mga pulis na tinawag ko na patungo rito para sa pananakot na ginagawa mo." Naiwang nanginginig sa galit si Isadora sa gitna ng bakuran, habang si Rafael ay nanatiling nakatayo bilang isang pader sa pagitan ng halimaw at ng kanyang pamilya. Nakaalis na ang pilak na sasakyan, nag-iiwan ng malalim na bakas ng gulong sa maputik na lupa. Ngunit ang lason na iniwan ni Doña Isadora ay tila nanatiling nakalutang sa hangin. Kasabay ng paglayo ng kanyang ina ay ang biglang pagdilim ng langit. Ang mga ulap na kanina ay maputi ay naging kulay abo. At hindi nagtagal ay bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang ingay ng bawat patak na humahampas sa bubong na yero ay tila sumasabay sa mabigat na kabog ng dibdib ni na Rafael at Amara. "Pumasok muna kayo sa loob, baka sipunin ng bata." Mahinang wika ni Aling Susan habang mabilis na inakay si Gabriel patungo sa maliit na silid. Naiwan sina Rafael at Amara sa maliit na sala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bumbilya na sumasayaw-sayaw dahil sa hangin. Basang-basa ang mga balikat ni Rafael, ngunit tila wala siyang nararamdamang lamig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Amara, na nakatayo sa sulok, yakap ang sariling mga braso at tahimik na humihikbi. "Amara," tawag ni Rafael. Ang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. "Bakit, Rafael? Bakit kailangan mo pang bumalik?" tanong ni Amara nang hindi tumitingin sa kanya. "Sapat na ang 10 taon na namuhay kaming para mga daga na nagtatago sa dilim. Ngayong nahanap mo kami, tila muling bumalik ang lahat ng takot. Ang boses ng nanay mo, ang tingin niya, para akong muling sinusunog sa loob ng kwartong iyon." Hindi nakasagot si Rafael. Ang bawat salita ni Amara ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya.
Dahan-dahan siyang lumapit at sa isang pagkakataong hindi niya inasahan, dahan-dahang lumuhod ang bilyonaryo sa harap ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang kanyang noo sa mga kamay ni Amara na puno ng kalyo. "Patawad, Amara. Patawad dahil naging mahina ako." Hikbi ni Rafael. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang sahig. 10 taon akong naniwala sa mga kasinungalingan niya. Dahil akala ko ay utang ko sa kanya ang buhay ko. Hinayaan kong mabulag ako ng utang na loob. Habang ikaw at ang anak ko ay nagdurusa sa hirap. Ako ang may kasalanan. Kung naging mas matapang lang ako noon, kung hindi ako naging sunod-sunuran, hindi sana naging ganito ang buhay niyo. Naramdaman ni Amara ang panginginig ng mga balikat ni Rafael. Ang lalaking tininggalan ng lahat, ang lalaking may hawak ng bilyon-bilyong halaga ng ari-arian, ay narito ngayon sa kanyang paanan, basag at nagmamakaawa. Ang galit na matagal nang nanahan sa puso ni Amara ay tila unting natutunaw, pinalitan ng isang matinding pighati para sa kanilang dalawa. "Late ka na, Rafael!" Bulong ni Amara habang marahang hinahaplos ang basang buhok ng asawa. 10 taon kang huli. "Alam ko," sagot ni Rafael, inangat ang kanyang mukha na punong-puno ng pagsisisi. "Pero hindi ako papayag na magnakaw pa siya ng kahit isang segundo mula sa atin. Amara, may kinuha ang nanay ko sa akin. Ang pagkakataong maging asawa sa iyo at ama kay Gabriel. Ngayon, kukunin ko ang lahat sa kanya. Lahat ng yaman, lahat ng kapangyarihan na ginagamit niyang sandata para manakit ng kapwa. Sisiguraduhin kong mawawala sa kanya." Tumayo si Rafael at hinawakan ang magkabilang pisingi ni Amara. Sa gitna ng dilim at ng malamig na ulan, muling nagtagpo ang kanilang mga puso. Hindi na bilang mga biktima, kundi bilang mga taong handang lumaban. Ang init ng kanilang mga hininga ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa gitna ng unos. "Simula sa araw na ito, Amara, hindi na tayo magtatago." Pangako ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. "Haharapin natin siya. At sisiguraduhin kong magbabayad siya sa bawat patak ng luhang ibinuhos mo." Hinalikan ni Rafael ang noo ni Amara, isang matagal at taimtim na halik na tila nagbubuo sa mga piraso ng kanilang nawasak na nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang liwanag mula sa labas ang dumaan sa bintana. Isang mabilis na flash ng kamera mula sa isang hindi kilalang tao na kanina pa nakatago sa dilim ng ulan. May nakamasid pa rin. At ang bigmaan ay hindi pa nagsisimula. Ito ay nag-uumpisa pa lamang sa loob ng mga anino. Ang mga sumunod na araw ay naging tila isang laro ng chess, kung saan ang bawat galaw ni Rafael ay kalkulado, tahimik, at nakamamatay. Alam niyang hindi titigil si Doña Isadora hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. Kaya't bago pa man makasugod muli ang ahas, inilipat na ni Rafael ang kanyang mga mahal sa buhay. "Amara, kailangan niyo nang umalis dito. Hindi na ligtas ang lumang bahay." Seryosong wika ni Rafael habang mabilis na inilalagay ang ilang piraso ng damit ni na Amara at Gabriel sa isang maleta. Binala sila ni Rafael sa isang marangyang kondominium sa puso ng Makati, isang lugar na pagmamay-ari niya sa ilalim ng ibang pangalan. Pagpasok nila sa unit, nanlaki ang mga mata ni Gabriel sa ganda ng paligid. Ang malalaking bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng nagliliwanag na syudad ng Maynila. Ang lamig ng aircon ay pumuputol sa init na kinasanayan nila sa barong-barong. "Dito muna kayo," sabi ni Rafael habang hinahawakan ang kamay ni Amara upang pakalmahin ito. "May mga security dito na nakabantay 24 oras. Walang makakapasok na hindi ko alam. Kahit ang nanay ko, hindi alam na akin ang unit na ito." Habang sinisiguro ni Rafael ang kaligtasan ng kanyang pamilya, nagsimula na rin ang kanyang operasyon sa loob ng Villanueva Group of Companies. Sa gitna ng gabi, sa loob ng kanyang madilim na opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop.
Mabilis ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa keyboard, tila isang mahusay na pianista na tumutugtog ng isang kanta ng pagbagsak. Palihim niyang inililipat ang mga shares at pondo ng kumpanya patungo sa isang dummy corporation na itinayo niya 10 taon na ang nakalilipas. Isang kumpanyang pinangalanan niyang Amara's Legacy. Isang gabi, nagtungo si Rafael sa isang tagong restaurant sa Binondo. Doon, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na may seryosong mukha, si Mr. Antonio Sandoval. Si Sandoval ay dating board member na pinatalsik at pinahiya ni Isadora noong nakuha nito ang buong kontrol sa kumpanya. Handa ka na bang gawin ito, Rafael? Tanong ni Sandoval habang humihigop ng mainit na tsaa. Nanay mo ang babanggain natin. Kapag nagsimula na ang pagbagsak ng mga stocks, walang balikan ito. Matagal na akong handa, Antonio. Malamig na sagot ni Rafael. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawalan ng lahat, gaya ng ginawa niya kay Amara. Habang abala si Rafael sa kanyang plano, si Amara naman ay unti-unting nasasanay sa bagong buhay. Ngunit sa likod ng marangyang pader ng kondo, hindi pa rin mawala ang kanyang kaba. Tuwing gabi, tinititigan niya ang pintuan. Tila ba inaasahang anumang sandali ay gigibain ito ng galit ni Isadora. Isang hapon, habang nag-aayos si Amara ng mga gamit, nakarinig siya ng mahinang tunog mula sa doorbell. Agad siyang napatayo at mabilis na kinuha ang isang kutsilyo sa kusina. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa takot. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto at nakita ang isang lalaking nakauniporme ng courier. May dalang isang malaking box. Delivery po para kay Mrs. Amara Villanueva. Wika ng lalaki mula sa labas. Nagtaka si Amara. Walang nakakaalam ng lugar na ito kundi si Rafael. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lamang upang makuha ang box. Nang buksan niya ito, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Sa loob ng box ay may isang puting bestida na punong-puno ng itim na uling at abo. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na card na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang abo ay laging bumabalik sa lupa. Malapit na ang susunod na sunog. Nabitawan ni Amara ang box at mabilis na tumakbo sa banyo upang isuka ang lahat ng kanyang kinain. Ang lason ni Isadora ay nakapasok na sa kanyang bagong kanlungan. Hindi niya alam kung sino ang nagtraidor, ngunit isang bagay ang sigurado. May kasabot si Isadora sa loob ng malapit na bilog ni Rafael. Sino ang nagbigay ng impormasyon? At gaano kalapit ang panganib sa kanila ngayon? Ang bawat sulok ng marangyang kondominium na dati ay tila isang ligtas na kanlungan, ngayon ay tila isang hawla na punong-puno ng mga anino. Hawak pa rin ni Amara ang card na may banta ni Doña Isadora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang sinusubukang tawagan si Rafael. Ngunit bawat tawag niya ay nauuwi lamang sa voicemail. Sa mga sandaling iyon, abala si Rafael sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga board members. Hindi alam na ang kanyang mundo ay unti-unti nang nilalamon ng panganib. Gabi, huwag kang lalayo sa tabi ko ha? Pilit na pinapakalma ni Amara ang kanyang tinig habang nilalapitan ang anak na naglalaro sa sala. Bakit po, Nay? May problema po ba? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang inosenteng mukha ay napuno ng pagtataka. Bago pa makasagot si Amara, tumunog ang intercom ng unit. Isang boses ng lalaki na nagpapakilalang security guard ng gusali ang nagsabing may kailangang ayusin sa linya ng kuryente sa labas ng kanilang pinto. Dahil sa takot at kalituhan, nakalimutan ni Amara ang lahat ng babala ni Rafael. Marahan niyang binuksan ang pinto upang silipin ang lalaki. Ngunit sa isang kisap mata, bago pa man niya maipaliwanag ang sitwasyon, isang mabilis na paggalaw ang nangyari. Isang lalaking nakamaskara ang mabilis na humarang sa pinto habang ang isa pa ay pumasok at binuhat si Gabriel. Nay! Nay! Ang huling sigaw ni Gabriel na umalingaw-ngaw sa pasilyo
Bago tuluyang isara ng mga lalaki ang pinto mula sa labas, ikinukulong si Amara sa loob ng unit. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng boardroom ng Villanueva Group, nakatayo si Rafael ng may kumpiyansa. Kababasa lang niya ng ulat na bumagsak na ang kalahati ng shares si Doña Isadora dahil sa mga lihim na transaksyong ginawa niya. Nakita niya ang pamumutla at pang-inginig ng kanyang ina habang binabasa ang mga dokumento sa harap ng mga investors. Ito na ang simula ng katapusan mo, ma. Bulong ni Rafael sa kanyang sarili habang tinititigan ang kanyang ina mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ngunit ang tagumpay ni Rafael ay naudlot nang mag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang private number ang tumatawag. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumigat ang pakiramdam ni Rafael. Humingi siya ng paumanhin sa mga kasamahan at lumabas ng silid upang sagutin ang tawag. Hello? Ang boses ni Rafael ay puno ng awtoridad, ngunit may halong kaba. Masyado kang naging kampante, Rafael. Ang malamig at matalas na boses ni Doña Isadora ang sumalubong sa kanya. Nakita ni Rafael sa pamamagitan ng salamin ng boardroom nang ang kanyang ina ay marahan ding lumabas at ngayon ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang sariling telepono at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Akala mo ba ay yaman lang ang kaya kong kunin sa'yo? Nakalimutan mo yata na ako ang nagturo sa'yo kung paano maglaro. Nasaan ang mag-ina ko, ma? Ang boses ni Rafael ay naging isang mababang ungol ng galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Umuwi ka sa mansyon para sa hapunan, Rafael. Mag-isa. Utos ni Isadora. Ang kanyang bawat salita ay tila isang tulo ng lason. Dahil kapag hindi ka dumating bago sumapit ang alas 7, baka hindi mo na muling makita ang bastardo na labis mong pinoprotektahan. At wag mong susubukang tumawag ng pulis, maliban na lang kung gusto mong maulit ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Bago pa man makasagot si Rafael, may narinig siyang isang pamilyar at masakit na tunog mula sa kabilang linya. Isang mahina at gumaralgal na hikbi ng isang bata. Tatay! Tatay, natatakot po ako! Ang tinig ni Gabriel ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Rafael. Ang kanyang buong mundo ay biglang gumuho. Ang tagumpay sa negosyo na akala niya ay pinakamahalaga ay naging walang kwenta sa isang saglit. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malamig na pasilyo, habang ang halahak ng kanyang ina ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. 10 taon na ang nakalilipas, naging abo ang kanyang pangarap. Ngayon, ang kanyang sariling anak ang nakasalalay sa mga kamay ng halimaw na nagluwal sa kanya. Ang bawat hakbang ni Rafael papasok sa mansyon ng mga Villanueva ay tila pagtapak sa loob ng isang libingan. Ang marangyang chandelier na dati ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga hapunan ay tila naglalabas na lamang ng malamig at madilim na anino. Ang amoy ng mamahaling insenso na pinapausukan ni Doña Isadora ay tila amoy ng nabulok na bulaklak para sa ilong ni Rafael. Walang ibang tunog sa loob ng malawak na bahay, kundi ang tunog ng ulan na humahampas sa mga bintanang salamin at ang mabigat na tibok ng kanyang sariling puso. Nakaupo si Doña Isadora sa dulo ng mahabang mesa, marahang humihigop ng mainit na tsaa habang nakatingin sa kawalan. Mukha siyang kalmado. Tila ba walang batang umiiyak at nakatali sa isang madilim na silid dahil sa kanyang utos. Dumating ka rin, anak. Panimula ni Isadora, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Umupo ka. Pinahanda ko ang paborito mong steak. Mag-usap tayo gaya ng matitinong tao. Nasaan si Gabriel? Ang boses ni Rafael ay tila isang mababang dagundong ng kulog, puno ng pigil na pot. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan. Bakit ba ang batang yon agad ang hinahanap mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isadora habang ibinababa ang kanyang tasa sa platito na lumikha na isang mahinang tunog ng porselana.
Hindi mo ba itatanong kung kumusta ang nanay mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kumpanya, Rafael, pagkatapos mong traidurin ang sarili mong dugo para sa isang babaeng hampas lupa? Traidor? Muling lumapit si Rafael. Ang kanyang anino ay lumamon sa liwanag na tumatama kay Isadora. Sino sa atin ang tunay na traidor, ma? Noong 10 taon akong umiiyak sa harap ng puntod na walang laman, nasaan ang konsensya mo? Noong pinapanood mo akong mamatay sa lungkot habang alam mong buhay ang asawa ko, naramdaman mo ba ang sakit na nararamdaman ko? Biglang tumayo si Isadora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ginawa ko yon para sa iyo. Para sa danggal ng pamilyang ito. Hindi nararapat ang isang amara sa pangalang Villanueva. Iniligtas kita mula sa isang buhay na puno ng kahirapan at kahihiyan. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Rafael. Inilabas niya ang kanyang telepono at may pinindot na button. Isang gumaralgal at nanginginig na boses ng isang matandang lalaki ang pumuno sa tahimik na silid. Inutusan ako ni Doña Isadora na ikulong si Maam Amara sa loob ng kwarto bago ko ibuhos ang gasolina. Ang nanay niyo ang nagplano ng lahat. Namutla si Isadora. Ang kanyang matikas na tindig ay biglang nanghina nang marinig ang boses ni Tomas. Ang driver na akala niya ay matagal na niyang napatana sa pamamagitan ng pera. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ngunit pilit pa rin niyang ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging matapang. Kasinungalingan yan! Sigaw ni Isadora habang itinatapon ang kanyang tasa sa pader. Ang porselana ay nagkadurug-durug sa sahig, tila sumasalamin sa paggawasak ng kanyang mga alibay. Isang bayarang saksi lang ang matandang yan. Wala kang ebidensya. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, lumingon siya sa malaking family portrait na nakasabit sa gitna ng sala. Ang larawan nilang tatlo, kasama ang kanyang yumaong ama, lahat sila ay mukhang masaya at perpekto. Gamit ang kanyang buong lakas, hinablot ni Rafael ang mabigat na frame at buong pait itong itinapon sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng makapal na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang pagsabog na nagtapos sa 10 taon ng kasinungalingan. Ang larawan ng perpektong pamilya ay ngayon ay puno na ng lamat, at ang mukha ni Isadora sa litrato ay nahati sa dalawa. Tapos na ang pagpapanggap, ma. Malamig na wika ni Rafael habang humahakbang sa ibabaw ng mga basag na salamin. Dahan-dahang kino-corner ang kanyang ina. Ang lahat ng yaman na iniingatan mo, ang lahat ng shares na ipinaglaban mo, lahat iyon ay wala na. Hawak ko na ang kumpanya. At ang recording na narinig mo, iyon ang magiging tiket mo patungo sa kulungan. Napaupo si Isadora sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa kanyang anak na tila isang estranggero na. Nasaan ang anak ko, ma? Muling tanong ni Rafael. Ang boses ay nakapanging ilabot sa katahimikan. Ibigay mo sa akin ang lokasyon ni Gabriel na yun din. Dahil kung hindi, bago pa sumikat ang araw, sisiguraduhin kong mararanasan mo ang lamig ng selda na mas matindi pa sa lamig ng pusong meron ka. Isang salita mo lang, ma. Nasaan ang anak ko? Naiwan si Isadora na nakatulala sa mga basag na salamin sa kanyang paanan, habang ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil sa pagbuhos. Sa lumang bodega sa Pier 14, doon nila dinala ang bata, ang nangiinig na bulong ni Doña Isadora habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng kapangyarihan, tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Hindi na sumagot si Rafael. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon. Binabaliwala ang malakas na buhos ng ulan na tila gustong humarang sa kanyang daraanan. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang bawat hininga niya ay puno ng panalangin. Habang binabaybay ang madilim at madulas na kalsada patungo sa pantalan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Aling Susan. Ang matanda, sa kabila ng takot, ay palihim na sumunod sa itim na sasakyan noong tinangay si Gabriel mula sa kondo. Nandito ako sa labas, Rafael. Bilisan mo, parang balak nilang ilipat ang bata sa barko.
Ang boses ni Aling Susan sa kabilang linya ay gumaralgal dahil sa hangin at takot. Pagdating sa Pier 14, ang bawat anino ay tila nagtatago ng panganib. Ang lumang bodega ay gawa sa kinakalawang na yero at ang bawat hampas ng hangin dito ay lumilika ng nakakangilong tunog. Pumasok si Rafael nang walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng malawak at madilim na silid, nakita niya ang isang maliit na figura na nakatali sa isang silyang kahoy. "Gabriel!" Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. "Tatay!" Ang boses ni Gabriel ay puno ng takot, ngunit may halong pag-asa. Ngunit bago pa man makalapit si Rafael, tatlong lalaking nakajacket na itim ang lumabas mula sa likuran ng malalaking kahon. Ang isa sa kanila ay may hawak na bakal na tubo. Ang mga mata ay malamig at walang awa, mga tauhan ni Isadora na binayaran upang tapusin ang problema. "Huwag kayong nalapit sa anak ko," bulyaw ni Rafael, itinatago ang kaba at pinalitan ito ng isang matapang na tindig. Hindi sumagot ang mga lalaki. Mabilis na sumugod ang isa at iwinasiwas ang bakal na tubo. Iniwasan ito ni Rafael at buong lakas na sinuntok ang kalaban. Ngunit dahil sa puyat at pagod, mabilis siyang napagod. Habang nakikipagbuno si Rafael sa dalawang lalaki, ang ikatlo ay dahan-dahang lumapit kay Gabriel, may hawak na patalim na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Wag!" Ang sigaw ni Rafael ay tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa isang desperadong hakbang, pinilit ni Rafael na kumawala sa mga humahawak sa kanya. Tumakbo siya patungo sa anak. Kasabay ng pag-amba ng lalaki ng saksak patungo sa direksyon ni Gabriel, mabilis na hinarang ni Rafael ang kanyang sariling katawan. Naramdaman ni Rafael ang isang matalim at mainit na sakit na bumaon sa kanyang tagiliran. Ang kanyang hininga ay biglang napatid at ang paningin niya ay panandaliang nagdilim. Ngunit sa kabila ng hapdi, hindi siya bumitaw. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang lalaki palayo at mabilis na kinalagan ang mga tali ni Gabriel. "Gabi, tumakbo ka na. Hanapin mo si Aling Susan sa labas." Ang boses ni Rafael ay halos bulong na lamang, habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang duguang tagiliran. "Tatay, ayoko po! Nasasaktan kayo!" Hikbi ni Gabriel, pilit na itinatayo ang kanyang ama. "Anak, makinig ka. Mahal na mahal ka ni tatay." Pilit na ngumiti si Rafael sa gitna ng matinding sakit. "Tumakbo ka na. Parang awa mo na." Sa mga sandaling iyon, narinig ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Natakot ang mga tauhan ni Isadora at mabilis na nagpulasan patungo sa likurang pinto ng bodega. Nang makitang ligtas na ang paligid, tuluyang nanghina ang mga binti ni Rafael. Napaluhod siya sa malamig at maruming sahig habang ang dugo ay patuloy na dumadaloy, bumabakat sa kanyang puting polo. Dumating si Amara kasama ang mga pulis, mabilis na tumakbo patungo sa mag-ama. Ang kanyang sigaw ng pag-aalala ay pumuno sa bodega. "Rafael! Rafael! Huwag kang pipikit!" Naramdaman ni Rafael ang malambot na kamay ni Amara na humahawak sa kanyang mukha at ang maliit na kamay ni Gabriel na mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Sa gitna ng sakit at unti-unting pagkawala ng malay, isang bagay lang ang nasa isip ni Rafael. Sa wakas, nayakap niya ang kanyang pamilya nang walang takot. Hahayaan na ba ng tadhana na magkasama silang muli? O ito na ang huling sakripisyo ng isang amang nahanap ang kanyang nawalang kahapon? Ang puting kisame ng ospital ang unang tumambad sa mga mata ni Rafael nang magmulat siya ng kanyang paningin. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng mga makinaryang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ang pumuno sa silid. Masakit ang kanyang tagiliran. Tila may mainit na bakal na nakadiin doon. Ngunit, ang lahat ng hirap ay napawi nang maramdaman niya ang init ng isang kamay na nakahawak sa kanyang palad. "Rafael!" Ang pabulong na tawag ni Amara. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng puyat, ngunit may bakas ng matinding kaluwagan.
Si Gabi. Ang unang salitang lumabas sa tuyong labi ni Rafael. Ligtas siya, Rafael. Natutulog siya sa kabilang kwarto kasama si Aling Susan. Sagot ni Amara habang marahang hinahaplos ang noo ng asawa. Tapos na ang panganib. Ang mga tauhan ni Isadora ay nasa kamay na ng mga pulis. Numiti ng bahagya si Rafael, bagamat bakas ang pait sa kanyang muka. Hindi pa tapos, Amara. Kailangang matapos ang lahat sa harap ng buong mundo. Ayaw kong may takot pa kayong lalakaran sa kalsada. Makalipas ang ilang araw, kahit hindi pa lubos na magaling, ipinilit ni Rafael na magganap ang isang malaking press conference sa loob ng Villanueva Group headquarters. Ang bulwagan ay punong-puno ng mga reporter, kamera at mga nag-aabang na mata. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Isadora, suot ang kanyang pinaka-eleganteng itim na terno, pilit na pinananatili ang kanyang maskara ng dignidad. Ang aking anak ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang trahedya. Panimula ni Isadora sa harap ng mga mikropono, ang kanyang boses ay tila isang maamong biktima. Maraming kumakalat na maling balita tungkol sa aming pamilya. Ngunit nais kong linawin na ang lahat ng ginagawa ng Villanueva Group ay para sa ikabubuti ng bayan. Ang kanyang pananalita ay naputol nang bumukas ang malalaking pinto sa likuran ng bulwagan. Pumasok si Rafael na nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ni Amara na ngayon ay nakasuot ng isang disenteng bestida. Ang kanyang mukha ay taasno at walang bakas ng takot. Kasunod nila ang isang grupo ng mga pulis at ang abugadong si Mr. Sandoval. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na pumasok sa silid. Ang mga nakasisilo na liwanag mula sa mga kamera ay walang tigil sa pagkurap, tila hinuhubaran ang pagkatao ni Isadora sa harap ng publiko. Ang tanging kasinungalingan dito, Ma, ay ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng sound system, matatag at puno ng awtoridad. Ipinakita ni Mr. Sandoval sa malaking screen ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo, ang recording ng pag-amin ni Tomas at ang mga video ng pangyayari sa Pier 14. Ang bawat ebidensya ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Isadora. Nakita ng buong mundo ang halimaw na nagkukubli sa likod ng perlas at mamahaling pabanggo. Rafael, anong kahibangan ito? Sigaw ni Isadora, ang kanyang boses ay pumiyok sa tinde ng hiya at galit. I did all of this for you, para sa kinabukasan mo. No, Ma, you did this for your ego, sagot ni Rafael, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa ina. Ninanakaw mo ang 10 taon ng buhay ko, ang pagkabata ng anak ko at ang dignidad ng asawa ko. Wala nang puwang ang mga katwiran mo sa batas ng tao at ng Diyos. Lumapit ang isang opisyal ng pulis kay Isadora. Ang tunog ng bakal na nagkadikit, ang pagposa sa mga kamay ng reyna ng mga Villanueva ay tila isang huling hatol na narinig ng lahat. Ang mukha ni Isadora ay napuno ng pait. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay puno ng hiya na hindi niya inakalang mararamdaman. Habang inilalabas si Isadora mula sa bulwagan, sandali siyang lumingon kay Rafael. Magsisisi ka, Rafael. Wala kang utang na loob. Hindi kumibo si Rafael. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Amara ng mahigpit. Pinanood nila ang pag-alis ng aninong matagal na nagdilim sa kanilang buhay. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa gitna ng mga guho, isang bagong umaga ang nagsisimulang sumikat. Ligtas na ang lahat. Ngunit ang muling pagbuo sa isang pusong nadurog ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa kalaban. Paano nga ba sisimula ni Rafael at Amara ang bukas na walang anino ng nakaraan? Ang ingay ng mga balita at ang mabilis na pagkurap ng mga ilaw ng kamera ay unti-unti nang humupa, pinalitan ng isang payapang katahimikan na matagal nang ipinagait sa pamilya Villanueva. Ang pangalan ni Amara Salcedo, na dati ay itinuring na isang hamak na alaala ng kahapon, ay naging simbolo ng katapangan at pag-asa sa buong bansa. Sa bawat pahayagan,
Ang kanyang mukha ay hindi na tinitingnan ng may habag, kundi ng may paghanga. Lumipas ang ilang buwan. Ang sugat sa tagiliran ni Rafael ay naghilom na. Nag-iwan ng isang peklat na ipinagmamalaki niya dahil ito ang nagpaalala sa kanya ng gabi kung kailan niya napatunayan ang kanyang pag-ibig. Isang hapon, nagtungo ang mag-asawa sa lumang rest house kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit wala na ang mga sunog na haligi at ang amoy ng abo. Ang lugar ay kasalukuyang binubuo bilang isang modernong pasilidad, ang Amara's Light Foundation. Ito ay isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso at kalamidad, isang paraan ni Rafael upang gawing liwanag ang dilim na pinagdaanan ng kanyang asawa. Salamat, Rafael! Mahinang wika ni Amara habang nakatanaw sa mga trabahador na maingat na naglalagay ng mga bagong pader. Dito sa lupang ito, akala ko ay wala nang tutubo pang muli. Pero tignan mo, puno na ito ng pag-asa. Inakbayan siya ni Rafael at marahang hinalikan sa sentido. Ang lupang ito ay pinatibay ng mga luha mo, Amara. Nararapat lang na maging silungan ito ng mga pusong kailangan din ng paghilom. Sa di kalayuan, makikita si Gabriel na masayang tumatakbo kasama ang ilang mga bata mula sa komunidad. Suot na niya ang kanyang bagong uniforme sa paaralan at ang kanyang mga tawa ay tila isang himig na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan. Wala na ang kuya engineer na estranghero. Ang narito na ay si Tatay Rafael na handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Matapos ang kanilang pagbisita, nagtungo sila sa kanilang bagong tahanan, isang simpleng mansyon na napapaligiran ng mga luntiang puno at makukulay na bulaklak. Malayo ito sa ingay ng syudad at malayo sa malamig na pader ng dating tahanan ng mga Villanueva. Ngunit sa gitna ng kanilang hapunan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa labas. Bumaba ang abogadong si Mr. Sandoval, may dalang isang puting sobre na tila may bigat na dala. Sir Rafael, Mrs. Amara. Bati ni Mr. Sandoval, ang kanyang mukha ay seryoso. Galing po ako sa Correctional Institute kanina. Inutusan ako ni Doña Isadora na ibigay ito sa inyo. Naramdaman ni Rafael ang paninigas ng balikat ni Amara. Hinawakan niya ang kamay ng asawa sa ilalim ng mesa bago kinuha ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na may sulat kamay na halatang nanginginig at hirap. Nabitawan ni Rafael ang liham. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tumingin siya kay Amara, naghahanap ng kasagutan sa mga mata nito. Ang huling hiling ng isang reynang nawala ng korona, isang pagtatangka ba ito sa muling pagmamanipula o isang tunay na pagsisisi ng isang matandang naghihintay na lamang sa kanyang huling hininga? Ano ang gagawin natin, Rafael? Mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Ang anino ni Isadora ay tila muling sumilip sa kanilang bintana. Naghihintay kung ang pinto ng pagpapatawad ay magbubukas o mananatiling nakapinid habang buhay. Ang gabi ay tila bumabagal habang pinagmamasdan ni na Rafael at Amara ang liham na nakapatong sa mesa. Ang bawat salitang isinulat ni Doña Isadora ay tila mga bakas ng uling na nagpapadumi sa kanilang bagong simula. Sa loob ng mahabang sandali, tanging ang tunog ng pang-ikot ng electric fan at ang malayo at mahinang huni ng mga kuliglig sa labas ang naririnig sa silid. Rafael, hindi ko alam kung handa na ako. Bulong ni Amara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Sa bawat pikit ko, naalala ko ang init ng apoy. Paano ko dadalhin ang anak ko sa harap ng taong gustong pumatay sa amin? Lumapit si Rafael at marahang niyakap ang asawa mula sa likuran. Ibinaba niya ang kanyang baba sa balikat ni Amara, dinadama ang panghinginig nito. Hindi natin ito gagawin para sa kanya, Amara. Gagawin natin ito para sa atin. Para wala ng anumang utang o pot na magtatali sa atin sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagagaan ng loob niya, kundi para sa kalayaan ng ating mga puso. Makalipas ang ilang araw,
Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng malamig at kulay-abong pasilyo ng Correctional Institute. Ang tunog ng mga bakal na pinto na bumubukas at sumasara ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Amara. Hawak ni Rafael ang kamay ni Gabriel na naglalakad ng may pagtataka sa kanyang mga mata. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo si Doña Isadora. Wala na ang marangyang bestida at ang mga alahas na kumikinang. Suot niya ang uniforme ng mga bilanggo, ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na malapit ng malagas. Nang makita niya si Gabriel, ang mga mata ng matanda ay biglang nagliwanag at ang kanyang mga nanginginig na kamay ay dahan-dahang itinaas upang hawakan ang salamin. Anak, ang boses ni Isadora ay mahina. Halos hindi marinig sa kabilang panig ng intercom. Rafael! Amara! Patawad! Walang sumagot. Hinayaan lang na Rafael at Amara na tignan ni Gabriel ang kanyang lola. Hindi alam ng bata ang buong katotohanan, ngunit naramdaman niya ang lungkot ng matanda. Lumapit si Gabriel sa salamin at itinapat ang kanyang maliit na palad sa kamay ni Isadora. Sa sandaling yon, ang huling pader ng puot sa puso ni Rafael ay tila gumuho. Nakita niya ang isang inang talunan, isang reynang walang kaharian, kundi ang sarili niyang pagsisisi. Padlabas nila sa pasilidad, sinalubong sila ng isang napakagandang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, tila isang painting ng bagong pag-asa. Tapos na, Amara, wika ni Rafael habang humihinga ng malalim, nilalanghap ang hangin ng tunay na kalayaan. Isang linggo matapos ang pagbisitang iyon, isang masayang pagdiriwang ang naganap sa harden ng kanilang bagong tahanan. Walang malalaking kamera, walang mga pekeng kaibigan mula sa alta sosyedad. Tanging si Aling Susan, si Mr. Sandoval, at ilang mga malalapit na tauhan na naging tapat sa kanila ang naroon. Si Amara ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay pinalamutian ng mga sariwang sampaguita. Habang naglalakad siya patungo sa altar na itinayo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, hindi maalis ni Rafael ang kanyang tingin sa asawa. Para sa kanya, si Amara ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi dahil sa kanyang panlabas na anyo, kundi dahil sa kanyang ginto at matibay na puso. Amara? Panimula ni Rafael nang magkaharap na sila habang mahigpit na hawak ang mga kamay ng asawa. 10 taon tayong pinaghiwalay ng dilim, pero sa bawat gabi na iniisip kong wala ka na, ikaw pa rin ang liwanag na nagpapaalala sa akin na mabuhay. Pangako, sa bawat umagang darating, wala nang luhang papatak mula sa mga mata mo na hindi ko pupunasan ng saya. Ikaw ang aking kahapon, ang aking ngayon, at ang lahat ng aking bukas. Rafael, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-ibig. Salamat dahil nahanap mo kami. Salamat dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa katotohanan. Sa harap ng Diyos at ng ating anak, ipinapangako kong mamahalin kita ng higit pa sa takot na ating pinagdaanan. Tapos na ang pagtatago. Ngayon, tayo ay magkasama ng buo at malaya. Ang kanilang paghalik ay sinalubong ng malakas na palakpakan at ng masayang sigaw ni Gabriel. Sa gabing iyon, matapos ang pagdiriwang, natulog ang tatlo sa isang malaking kama. Nakagitna si Gabriel, yakap-yakap ang kanyang teddy bear at mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama at ina. Habang pinagmamasdan ni Rafael ang mahimbing na pagtulog ng kanyang mag-ina, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang bilyon. Ang digmaan ay tapos na. Ang mga sugat ay naghilom na. At sa wakas, ang pamilyang ninakawan ng kahapon ay mayroon ng isang buong kinabukasan na lalakaran. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng banayad na hangin patungo sa isang mas maliwanag na direksyon. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na nakapapaso, kundi isang mainit na yakap na nagbibigay ng bagong lakas
sa bawat pusong narito sa loob ng Amara's Light Foundation. Ang dating lupang puno ng abo at pait ay isa na ngayong malawak na hardin na hitik sa mga bulaklak ng sitsirika at rosas, kung saan ang tanging ingay na maririnig ay ang masayang hiyawan ng mga batang naglalaro at ang malambing na huni ng mga ibon sa itaas ng mga puno ng nara. Nakatayo si Amara sa gitna ng beranda, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Bagaman naroon pa rin ang mga bahagyang bakas ng peklat sa kanyang balat, hindi na niya ito itinuturing na sumpa. Para sa kanya, ang mga ito ay mga medalya ng kanyang katapangan. Mga tanda na dumaan siya sa apoy at lumabas na mas matatag at mas dalisay. Dahan-dahang lumapit si Rafael mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng makintab na sahig na kahoy. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ng asawa at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang bango ng sampaguwita sa buhok ni Amara ay tila isang gamot na nagpapakalma sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang lalalim na naman ang iniisip ng aking asawa. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng paglalambing. Iniisip ko lang, Rafael, kung gaano tayo kabalasubas ng tadhana noon at kung gaano tayo pinagpala ngayon. Tugon ni Amara habang hinahawakan ang mga kamay ng asawa. Sino ang mag-aakalang ang kahapong ninakaw sa atin ay papalitan ng ganito kagandang bukas? 2 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw si Doña Isadora sa loob ng pasilidad dahil sa katandaan at panghihina ng katawan. Sa kanyang mga huling sandali, nanatili si Rafael sa kanyang tabi. Hawak ang kanyang kamay hanggang sa huling hininga. Hindi man naging perpekto ang kanilang pagtatapos bilang mag-ina, natagpuan ni Rafael ang kapayapaan sa pagpapatawad. Natutunan niyang ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagiging sunod-sunuran sa mali, kundi ang pagtuwid sa mga pagkakamali ng nakaraan upang hindi na ito maipamana sa susunod na salinlahi. Tatay, nanay, tignan niyo po ang nakuha ko sa exam! Ang malakas at masiglang tawag ni Gabriel ay pumutol sa kanilang pagmuni-muni. Ang 15 taong gulang na binatilyo ay tumatakbo patungo sa kanila, bit-bit ang isang piraso ng papel. Matangkad na si Gabriel, taglay ang matikas na tindig ni Rafael at ang mapayapang ngiti ni Amara. Siya ang buhay na patunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang apoy o poot. Ang galing ng anak ko, wika ni Rafael habang ginugulo ang buhok ng anak ng may pagmamalaki. Sabi ko naman sa'yo, basta't magsusumikap ka, walang pangarap na hindi mo mararating. Naupo silang tatlo sa mahabang upuang kahoy sa beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Sa mga sandaling yon, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Ito ay isang uri ng katahimikang puno ng pasasalamat at pagkilala sa halaga ng bawat segundong magkakasama sila. Napatunayan ni Rafael at Amara na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na maghari sa kanilang buhay. Ang kanilang paglalakbay ay nag-iwan ng isang mahalagang aral, na ang bawat kahapong ninakaw ay may katumbas na bagong umagang ibibigay, basta't may tapang na humarap sa katotohanan at may pusong handang magmahal muli. Ang pamilya Villanueva ay hindi na binuo ng yaman at kapangyarihan, kundi ng mga yakap, tawa at katapatan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, alam nilang anuman ang dalhin ng susunod na bukas, sila ay magkakasama, buo, malaya, at punong-puno ng pag-asa.